Good day! Welcome back dito sa ating solar saga. Medyo mahaba talaga to. So, pinutol-putol natin ng 20 minutes para enough na yun. Kung everyday kayo makikinig, 20 minutes kayo kahit sa gabi, bago kayo matulog, pakinggan nyo. So, enough na yun para ma-learn nyo for that day. Para makagawa rin kayo ng ibang bagay. Makapag-CR man lang. Anyway, ito, video to ng experience ko sa pag-setup ng DIY na solar. Ngayon, kung meron yung mga expert, pwede kayong mag-suggest, pwede kayong mag-correct. Yan, kasi dito may mga sablay na experiences na ipapaliwanag ko na hindi dapat ganon. Para yung magso-solar DIY pa lang, at least alam na nila na ay wag natin gagawin to kasi naranasan na to ni ka-DIY. So yun yung purpose dito. Kung panonoorin niyo to ng tuloy-tuloy bago kayo magsimula, at least malalaman nyo kung paano gagawin. So, wag natin patagalin. Ito na dito na natapos last time. Ito na yung karugtong. Doon na pumasok itong si C tsaka si D. Sabay kong binili yan. Pero, ang bili ko rito ay 6.5, ang bili ko rito ay 4.5. Oh, mas malaki yan ha. Pero mas mura. Kasi bodega to eh. Kaya kung mas maganda kung may makuha kayong bodega talaga, doon yung kukunin. Kaya lang, ba't ako bumili ng dalawa na yun? Ang bili ko doon ay 6.2. Yung dalawang yan. Bakit 6.2? Eh meron na nga ako mabibilan na Porto lang. Kasi ito guys, di-deliver sa akin. Ito pinikap ko pa to sa Caloocan. Di ba? Ay sa Manila ko pinikap to. Yung toll gate ko, yung gasolina ko, yung effort ko. Siakit ko pa dito, mag-isa lang ako. Di ba? Ito, pinadeliver ko. Sila na nag-akyat. Which is good, di ba? Dito nila nilapag. Pero ako nagbuhat yan. Kaya na isang tao to. Kung sanay ka magbuhat. So nagji-gym kasi ako so kaya ko siya. Para alam nyo, halos 35 kilos ang isa. Ito 35 to eh. Ito mga na 37 siguro to. 37. Pero generally, pwedeng mali ako. Pwedeng 35 din tong mga to. So konti lang diferensya kasi oh. So generally 35 kilos is ang isang panel. So bubuhatin mo yan. Dapat kaya mong buhatin yan. Kaya mong bumuha ng 35 kilos. Ang matindi pa rito guys, pag nasa bubong ka na, tas mahangin, huwag nyo nang i-risk, ipagpaibang araw nyo na lang yung pag-setup. Kasi, sobrang hirap pag mahangin. Mabigat yan, pero pag hinangin ka niyan, para kang saranggola. Talagang hirap na hirap ako. Kasi pahapon na rin yun, kailangan ko na i-set up dahil magtatag-ulan na darating na bagyo. Henry ba yun? So kailangan ko na ma-set up. So minadali ko talaga, binigay ko yung lakas ko dyan para talagang ma-set up ko siya. So pasok naman. Sakto dumating si Henry. Hindi ako na ubusan ng baterya. Thank you Lord. Ayan. So success. Yan. So ngayon, kaya yan pa yung kino-consider guys. Sa bubong, 'di ba sinasabi ng in fairness sa Meralco kailangan ipa-check nyo yan. Kailangan nyo ng permit. Hindi ko alam yung permit. Pero kailangan ipa-check. Pero kayo mismo, pwede nyo malaman kung pwede kayong mag-solar panel o hindi. Bakit? Ganito yan eh. Ilan ang pwedeng tumungtong sa bubong nyo? Halimbawa ako, 70 kilos ako. 72 ako. Kasi bigat ako ng dalawang panel. Nung nandito kami ni Foreman, dalawa kami nakatayo. Hindi ko alam ano timbang ni Foreman. Pero isipin na natin, itong apat na panel na to ay katumbas ng dalawang taong nakatayo. Kung 140 yan eh. So dalawang tao kami. Provided na parehas kami timbang, 140 kami. So dalawang tao yan. Ilang tao yung pwedeng tumungtong sa bubong nyo na hindi babagsak yung bubong nyo? Yun yung kailangan. Kaya hindi pwedeng sige-sige lagay lang ng panel. Ilan ang kayang tumungtong sa bubong nyo na hindi babagsak? Especially ang bubong nyo, yung coco lumber. Kung bago, walang problema. Pero pag luma, yung coco lumber, tapos yung poste mo dito, tapos doon, wala ka dito sa gitna. Ito kasi may poste dyan, may poste dito, may poste doon. Tapos may channel bar pang paganyan, ay pagan na channel bar yan. Ano yung pinatungkol ng mga C-Parlins. Tibay talaga. Kung isipin mo, kung 140 yan, tapos magdodosing ka panel, meron kang kalahating tonelada sa bubong mo. 24/7 nakatungtong. So isa na lang pumirma doon, dapa ka na. Ayun yung kino-consider ng Meralco na you have to check yung integrity ng structure nyo. Dapat may room ka pa for earthquake. Di ba? Hindi yung pag nag-earthquake, dapa ka.
Yan. So ako naman, sa ganitong setup, sapat na to sa gamit ko. So hindi na ako nabibitin, hindi na ako nalolobat. Kahit yung heavy rain, umuulan, ang dumarating lang yung time na hindi to nagcha-charge is pag sobrang dilim talaga. Merong ganung ulan, hindi naman sobrang lakas ng ulan, pero sobrang dilim ng langit. Yun yung yung time na ang charging nito nasa 50. Pero yung normal na ulan lang, charge pa to ng 300 watts. Kasi apat sila. So, tigsa 75 siguro. Ngayon pag hinati mo. Ngayon, anong connection ko? Originally, kinonection ko yan ng series. Kung 650, on the average, sige, ilagay mo sa 600. 2,400 watts yan. On the average. Pero kasi, dahil 12 volt setup ako, ang kaya lang saluhin ng MPPT solar charge controller ay maximum of ang capacity nun is 120 ampere. So ang pinapapasok niya lang is 100 ampere. So sa 2,500 watts, ang kinukuha niya lang is 1,420 watts. E di sayang naman yung dalawa. Hindi siya sayang kasi yung 2,500 provided na tirik yung araw, may tinatapon talaga siya. Pero kapag makulimlim, tapos dalawa lang panel mo kasi katwiran mo hindi naman nagagamit yung dalawa, ma-half yung harvest. So imbis sa 700, nagiging 350. So malaking tulong tong dalawang to pag makulimlim. So ngayon siniris ko siya. Pero binago ko yung setup, ginawa kong combination series parallel. Ito naka-series, ito naka-parallel. Ito naka-series din, tapos silang dalawa naka-parallel. So may 4 na linya na dumaan dyan. Yan, may 4 na linya na dumaan dyan. Yung positive negative nito, positive negative nito. Tapos may MC4 connector yan. Kita kaya natin nang hindi ako nahuhulog. Ay, nakalak na pala sa ilalim. Ayan. So yun pa lang yung kinikwento ko, yung journey kung ba't ako nauwi from 1 to 2 to 4 dahil dun sa scenario na yun. Ngayon sa pag-setup naman, ang haba ng kwento ko, no? Kasi gusto ko madali nyo talaga lahat para yung mga do's and don'ts, bakit ganito, bakit ganito, alam nyo na. Yan, sa connection, sa railing. Ito, magandang pakita rito. Ayan. Ito. Yan. Ang tamang kabit ng L-foot tawag dyan, guys. L-foot. Yan yung kumakabit na sa bubong. Yung iba, Z-clamp. Z-clamp parang ganito yun, no? Pag ganyan, pababa, tapos pag ganyan. Tapos ito, diretso agad dun sa tech screw. Yun yung Z-clamp. Normally, ginagawa yun. Isa lang ikakabit mo. O kaya, hindi mo masyadong kakalkalin. Nagtitipid ka talaga. Diretso mo na to dun. Pero mahaba yung Z-clamp. Ganito kahaba yan, guys. Tapos may dalawang butas. Tapos ang tornilyo, hindi siya dito nakalagay. Dito yung tinutornilyo sa ilalim. Tapos isipin nyo, ayan lang na Z yan, di ba? Z, letter Z. Isipin nyo, ito, nandito sa ilalim. Tinornilyo mo sa ilalim. May butas yan dyan eh. Ayun, nakakapa ko na. May butas yan dyan eh. Pakita ko. Okay. Hindi ko alam kung nakita nyo. Pero may butas yan dyan. Yun yung sa Z-clamp. Ang problem ko doon, lapat yun sa halos lapat yun. Ganito lang yung clearance dun sa bubong. So, pwedeng pagkakalkalin mo yung MC4 or kakalin mo yung linya, kakalasin mo yun. Hindi mo naman makakalas yung nasa ilalim. So, anong kakalasin mo? Yung nasa bubong. So, baka ma-lost thread na yung connection kasi kakalas ka ng kalas, di ba? Ayan. Hindi kagaya nito, pag naka L-foot ka, sige, medyo magastos, pero one time nakabili ka nga nito, ito pa kaya bibilin mo. Magkano to? Sabihin natin 6.5, mayroong 4.2, may 6.2. Ito magkano to? 90 pesos? Sama pa ba? Huwag mo nagtipirin yung part niyan. Ito yung railing. Yung railing naman, depende kung sino magbebenta sa inyo. Ito binili ko to 800, 3 meters. Pero may nabili ako 2 meters doon.
ano lang, 400 something. Ganon, kalahati. Pero mas maigsi. So ngayon, bili ka na itong L-foot. Ngayon yung tornilyo nito, nung binilang ko kasi nito, walang libreng tech screw eh. Meron talagang screw yan na para dyan, hindi siya tech screw. Ito yung sa bubong eh. So, ang ginagamit talaga dyan eh, yung totoong tornilyo na parang solar panel talaga. Stainless yun eh, na mas malapad, mas malaki yung groove ng tornilyo, mas malalim yung kain. Kasi nga, dinisign nyo na kahit hanginin to, dapat dito mahila. Grabe, tech screw pa, ay ano pa lang, L-foot pa lang yung topic natin. sobrang sakit na nalalamunan ko. Anyway, itong L-foot na to, yung tamang orientation nito, halimbawa yan, papaba yung bubong mo dito. Dito ang drop ng bubong, doon ang taas. Ganyan yung tamang orientation. Hindi siya dapat nakakabila. Kasi ang nangyayari nun, hinihila niya yung screw. Kapag dumadaos to siya pababa. Dapat ganito, para lalo niya dinidiin. Ngayon, ito naman. Tamang positioning nitong railing. Ang tamang positioning ng railing, nandito dapat. Para yung binibigay niyang bigat, sakto dun sa gitna ng tech screw. Bakit mali yung setup ko nasa kabila? Kasi nga, kalkal ako ng kalkal. Ang hirap para sa akin, pag nandun yung tornilyo, ito, natatago, nandito yung railing. Ang hirap kumalkal. So, para sa kagaya kong mahilig kumalkal sa ilalim, mahilig magtanggal, tanggal nito, ginawa ko ng accessible lahat. Pero kung gagawa kayo, I suggest, itong railing, dito nyo lagay. Sa ibabaw ng screw na para sa bubong, ng tech screw. Yan, papakita ko yung isang screw ha, sandali. Ito yung tamang screw. Yan o. Hindi siya tech screw. Mas malapad siya, tapos may rubber siya na itim. So, ito, walang connection dito sa railing. Tas sa L-foot. Yung L-foot, may rubber din yan sa ilalim. So, wala rin siyang connection sa bubong. So, pag nakuryente tong L-foot mo, hindi yan konektado sa bubong. Isolated siya. So, yung rubber na yan, hindi ka mag-ground sa bubong. Kasi guys, pag marami ka ng panel, sipin mo ano to? 40 volts, 45, 40, ganun naglalaro. Lagyan mo sa 40. Ang 5 nito, 200 volts agad pag siniris mo. Ang 6 nito, 240 volts. Kuryente na yun. At 220 lang tayo, di ba? So kung hindi ito naka-rubber, ito, tas meron kang 6 na solar panel. Tapos, siniris mo, 240 volts. Namali ka ng tapak dito, may ground dyan. Kaya dapat piliin yung L-foot ay yung may rubber dito. Yan. Tapos may rubber din yung pinaka. Isang set na to nung binili ko. Mabait naman yung nagbenta sa akin. Dito lang din sa Tagaytay. May rubber lahat. Kompletong set. Yun ang gusto ko. Kasi installer talaga yun eh. Kaya professional talaga yung banat niya. And show. May rubber sa baba, may rubber sa screw, may rubber sa lahat. Ayan. Ba't ganito naman yung setup ko? Nasa loob naman dito. Kasi dinugtong ko yan doon. Ibang topic naman yun. Yan. After kong i-connect lahat yan, at yan, doon na lahat. Ito yung apat na linya. Pumunta rito. Yan. Nilagay ko doon sa ilalim yung connection para hindi na uulanan. Mas nakatago dito. Nilagyan ko na molding. Bakit? Kasi itim yung wire eh. Pag wala kang molding yung wire, naiinitan yun. Meron kang voltage loss pag naiinitan. Meron kang loss nun. Kaya maganda, nilagyan ko ng puti, so babounce niya lang yung liwanag, hindi maiinitan yung wire sa loob. Hindi rin siya exposed sa weather, hindi siya lulutong. Remember, rubber yun. Lahat ng rubber, pag nag-evaporate lahat ng oil nun, lumulutong. So yun yung iiwasan. So, tsaka, yan, pogi tignan. Hindi mo nga makita kung nasan siya eh. Diba? Kasi puti. Nilagay ko rin sa ridge. Ayan, sa pinaka-rib niya. Ridge tuloy. Nilagay sa pinaka-rib niya. Para hindi siya dinadaanan ng tubig. Yan. So, itutuloy ko na lang sa susunod na video ha. Yun muna tayo sa L-foot. Kasi sobrang haba na. Baka nakatulog na kayo. So, yun muna sa susunod na episode na. Yung susunod na topic dito sa solar. Ito be continued. So, yung may mga tanong, clarification, or suggestion, or correction, sabihin nyo lang sa comment sa baba.
Tapos, kung gusto nyo masubaybayan yung series ng DIY solar na ito, kung magdi-DIY kayo sa bahay, yung tipong within, parang sabihin nyo na, gusto ko, bago matapos ang July, may solar ako sa bahay. Independent na ako sa electricity. Tapusin nyo yung series na to, solar series, para talagang learn kayo. Hindi nyo naman kailangan makita yung video, pwede nyo i-play yan habang natutulog kayo. Habang natutulog tuloy, bago matulog. So yun na muna, kakatin uli natin yung video, tapos yung ibang parts naman ng solar panel na yan, i-discuss natin sa susunod na video. Dito muna tayo sa bubong, yung mga kailangan i-discuss dito sa bubong. Para pag bumaba na tayo sa MPPT Solar Charge Controller, mapaliwanag naman na tayo, tapos na tayo sa solar. Kumbaga parang course to eh. Yun, ganun ang gagawin natin. So yun lang po muna, yung may mga comments and correction and suggestion, comment nyo lang down below, and then kung hindi pa subscriber, pa-subscribe kung gusto nyo matapos to. Then share na rin para mas marami tayong matuto. Yun lang ang goal natin dito kaya hindi ako kita. Yun lang po muna for today's video. Bye-bye!